Hi guys! For today's video, mag-i-MMK muna ang madrona nyo. Charis! Madrona! Anyway guys, ayan, magre-review lang ako guys. Kasi matagal na din ilang years na. I think 3 years na ako simula nag-study ng Korean language kasi nga bala kong mag-abroad. So ngayon, madaming mga chichi-bureche, ayan. So, hindi natuloy, ganyan, hindi rin nakapag-exam, bla bla bla, o diba? Kasi keso ganyan, keso ganito, o diba? Anyway guys, before sa pagko-apply ko ng Korea guys, after ko mag-start nung 2021, nag-a-apply ako ng mga ibang agency guys sa ibang bansa. So ayun, hindi pinalad, bagsak sa height. Diba? Hirap talaga guys ang natin ang haba natin Kasi ang required talaga na height mostly sa mga in-applyan ko is 5 flat, at least 5 flat. Hindi ako maabot ng 5. My God, kawawa naman ang madrona nyo. Siguro hindi lang 10 siguro ang in-applyan kong agency guys. May isang agency naman ako na natanggap ako. Kaya lang, ayun, biglang nagka-problema yung employer. So yun, pinaantay kami siguro ng 6 na buwan. Tapos tinawagan ako ulit. Sabi, ililipat ako ng ibang area. Tatanggapin ko yun. Ang madrona niya may laman. Ayun, cancel. So, ngayon, magsisimula ulit. Ayan. So, ayan, susubukan ko dito sa Korea. Kasi ang alam ko, walang limit na height dito. Wow! Ang kailangan lang dito is marunong ka talaga sa lingwahe nila. At syempre, kailangan makapasa ka sa examination. Nung nag-aral pala na ako nito, guys, 1 buwan lang ako nag-aral nito. Tapos, tawag dito, every Sunday lang siya ang pasok namin. Pero whole day po yan. Kaya every Sunday lang pinili ko guys, kasi may trabaho din ako. Nagtatrabaho ko sa isang factory dito sa Lipa, Batangas. O diba, shout out sa mga taga Furukawa dyan. Kaway-kaway naman sa katrabaho ko dati. Hanggang dito na lang muna. Thank you sa panonood.